Nangangambahang sisiklab muli ang sunog sa MV Lady Mary Joy 3 na matapos ang mahigit 24 oras, umuusok pa rin hanggang kanina. Kaya naman pahirapan pa rin ang paglalabas sa mga labi ng ilan sa 29 na namatay sa gitna ng dagat sa Basilan. Sa Zamboanga City naman, nagpapagaling ang maraming nakaligtas pero nagtamo ng mga lapnos at sugat. Yan ang tinutukan ni Marisol Abduraman. Umuusok pa hanggang kaninang umaga ang MV Lady Mary Joy 3 na nakasadsad ngayon sa Balok-Balok Island sa Basilan. Abala kanina ang mga tauhan ng Bureau of Fire Protection para tiyakin na hindi sumiklab muli ang apoy. Possible dyan sa baba, mga cargos yan eh. Kahapon kasi inakyat nila, yun ang napaunat nila kasi continuous yung apoy. Ang inisip nga namin parang mga may pintura na hanggang ngayon hindi natapos-tapos yung sunog. Puspusan din ang isinasagawang retrieval operation para sa 18 katawan na nasa loob pa ng barko. Inabutan kanina ng GMA Regional TV1 Mindanao ang pahirapang pagkuha sa mga katawan ng mga biktima. Posibleng abutin daw ng ilang araw ang retrieval operations. Ayon sa Philippine Coast Guard, sa 29 na namatay sa trahedya, 18 ang nasunog, 11 naman ang nalunod. At sa 252 na sakay ng barko na maganap ang sunog, 7 sundalo na lamang ang hinahanap pa sa ngayon. Sa sinabi ng Bureau of Fire kahapon sa physical investigation nila, hindi ma-identify physically yung mga tao. So doon papasok yung SOCO at saka yung mga forensic nila siguro para malaman din natin kung sino yung mga pamilya na andyan pa na naghahanap sa pamilya nila, yung possible na mga missing, ito na yun. Sa Zamboanga City naman, nagpapagaling ang 50 nakaligtas na nasa pangangalaga ngayon ng DSWD. Ito pinanangga ko, kaya nasunog din siya. And then I jump over doon sa dagat. Sariwa pa ang mga natamong lapnos at sugat ng dating profesor ng si Sajid Adil mula sa sunog na tumupok sa sinasakyan nilang MV Lady Mary Joy 3 hating gabi ng Miyerkules sa Balok-Balok Island sa Basilan. Only 15 seconds, sunog na lahat. First and second floor. Pag tumagal ka pa ng 20 seconds, pati ikaw sunog na. Around 16 feet ang taas ng barko. Talagang pagdating mo sa dagat halos mabasag ka pa doon. Si Private First Class Musbir Kahal, binalak pa raw na kunin ang gamit habang nilalamon ng apoy ang barko. Pero dahil hindi na halos makahinga sa usok, napatalo na rin siya sa dagat. Ilang sandali matapos makaligtas, agad siyang tumulong sa pagresponde para masagip ang iba pang pasahero. Doon ako nakaisip na magtalon kaysa sasabog man yung barko. Ayon sa Zamboanga City Medical Center, karamihan sa mga dinala at ginamot sa ospital ay nakaranas ng hirap sa paghinga at nalapnos ang ilang bahagi ng katawan. Aspiration pneumonia dahil sa near drowning, sa pagkalunod. Maraming nainom na tubig, pumasok sa baga, superficial partial thickness, flare burn. Gumugulong na rin ang investigasyon ng Philippine Coast Guard at Maritime Industry Authority o Marina sa nangyari. Sa ngayon, ayon sa Coast Guard, hindi pa matukoy ang sanhi ng sunog na itinuturong nagsimula sa isang cabin. Doon nagsimula yung apoy. Pero chinecheck nating mabuti yan kung ito ba yung sistema ng barko na naging dahilan o baka may flammable material na naiwan doon sa area at kaya sumiklab. Nasa lugar na raw ang Marine Casualty Investigation Team ng Philippine Coast Guard para alamin kung ano talaga ang nangyari sa nasunog na barko. Pero ngayon pa lang, sinasabi na ni Coast Guard spokesperson Rear Admiral Arman Balilo, hindi overloaded ang barko. Wala rin daw indikasyon ng pananabutahe o terorismo. Base dun sa mga initial na pagtatanong dun sa mga crew, tsaka dun sa nakasaksi dun sa sunog mismo. At saka wala naman traces. Dahil nataon sa uwian ngayong Semana Santa ang pangyayari, hindi maiwasan ng ilang pasahero ng barko na mag-alala. Si Jobin Hawod ng biyaheng Bacolod mamayang gabi naninigurado, lalo't hindi raw siya marunong lumangoy. Dapat secure mo talaga sa baba kung nandyan. Sinisiguro mo talaga may jacket? Oo, siyempre. Ay, hindi natin maiwasan. Aksidente kasi yan, di ba? Baka bigla-biglaan, hindi natin alam. Doble ingat naman si Rene Boy Pata, lalo't kasamang biyahe ang 3 buwang gulang na sanggol. Yung life jacket o kung ano man pwedeng makapag-protection sa katawan kung sakaling lulubog. Kasunod naman ang insidente, lalong naghigpit ang Philippine Ports Authority sa pag-inspeksyon. Implemented na po yung Oplan Biyaheng Ayos, yung aming pag-i-inspect at security 24/7. Paalala ng PPA sa publiko, huwag nang magdala ng mga bawal para maiwasan ang mga aberya. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras.